Frozen nga ang karne, pero hindi lasang frozen. Ganito lang kung paano namin to ginagawa. Liampo ng baboy ang gagamitin ko dito. Habang frozen pa ito, iwain sa ganyang kalalaki. Hugasan lang ng minsan, saka napalitan ng tubig. Lagyan ng 2 kutsara ng asin. Haluin mabuti hanggang sa matunaw ng asin. Mas mabilis nga pala ang pagdi-defrost ng kahit na anong karne pagka naibaba dito sa tubig at asin. Nasa mga 30 minutes lang siguro o baka wala pa. Siguraduhin lang na huwag lalampas ng 1 oras ang pagkakababad nito. Para naman, hindi ito masyadong umalat. Sa ganitong ang proseso, tanggal talaga yung lasang frozen nito. Mas napapasarap at mas napapaganda talaga yung itsura nito. Pagkatapos nga ng 30 minutos, yan o, defrosted na yung liampo ng baboy. Palitan ng tubig. Hugasan minsan para hindi ito umalat. Patiktikin na sa strainer. Gagamit ako dito ng plastic bag. Pwede rin naman kahit na anong klase ng food container. Lagyan ng lime soda. Siguraduhin lang na lubog sa lime soda ang karne. Palabasin muna ang hangin bago isarang mabuti ang plastic. Saka na ito ilagay sa ref, dun sa baba lang, huwag sa freezer. At hayaang maibabad overnight. Kinabukasan, umpisahan na ang pagluluto. Ilagay na liampo sa lutuan. Ito namang pinagbabarang lime soda, itapon na to. Pagka nga pala naibabad sa lime soda ang karne, masasabi ko na may kakaibang sarap yung pagkakapalambot nito. At may bahagyang tamis din ng flavor nito, pambalansin ng lasa. Mas masarap talaga. Pagmamantikain na natin ito. Gamit dito yung medium-high setting ng apoy. Halu-haluin, lutuin hanggang sa matuyuan ng tubig. At pagka natuyuan na nga ito ng tubig, patuloy lang itong halu-haluin, lutuin hanggang sa tuluyan na nga ito magmantika. Yan, nagmantika na. Ilagay na ang bawang. Gisa-gisahin lang hanggang sa maamoy na nga ang bango ng bawang. Pag amoy na nga ang bango ng bawang, ilagay na ang suka. Maglagay na rin ng toyo. Dark soy sauce nga pala ito nilagay ko dito. Meron kasing light soy sauce, mas maalat yun. Lagyan na rin ng paminta at saka ng dahon ng laurel. Hayaan lang kumulo ng 1 minuto, huwag haluin. Ngayon, pwede na maglagay ng tubig. Haluin saglit, takpan, at hayaan ng kumulo. Pagkakulo, hayaan pa itong kumulo ng 45 minutos o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na nga ang liampo ng baboy. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 45 minutos, haluin saglit para naman makasiguro na hindi na nakitang liampo sa lutuan. I-check na ang liampo. Yan no, kasarapan na yung pagkakapalambot nito. Ngayon, pwede nang ilagay yung mga siling labuyo, konting chicken powder, kalahating kutsarita lang to. At 1 kutsara lang din ng liquid seasoning. Sa dami nga pala ng siling nilagay ko dito, manghang talaga to. Kaya naman, kung hindi spicy lover na kagaya namin, pwede rin na huwag na maglagay ng sili. Tikman para maihusto ang lasa. Ang sarap na. Takpan at patuloy pang lutuin ng mga nasa 5 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa mapalapot na nga ang sarsa nito. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Pagkatapos nga ng 5 minuto, yan na oh. Gusto ko na yung ganitong lapot ng sarsa nito. Para sa mga gusto na masarsa ang pagkakaluto ng adobo, okay na yung ganito. Pero para sa amin, gusto talaga namin yung nagmamantika yung pagkakaluto ng adobo. Kaya lulutuin ko pa ito ng mga nasa 3 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makitang humihiwalay na yung mantika sa sarsa. Huwag na rin itong takpan. Luto na to. Bago nga hanguin, lagyan na ng maliliit na sibuyas at siling labuyo. Haluin saglit at ready to serve na nga ito. Kung maamoy nyo lang, naku, taubang kanin nito.